Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay bago. May napansin ka na bang isang lumang bote na unti-unti nang nabibitak? Maaring maganda pa ang itsura nito sa labas, ngunit kapag nilagyan mo ng bagong alak, hindi na nito kakayanin ang presyon. Mababasag ito. Ganoon din ang isang lumang tela. Kapag tinapalan mo ito ng bagong tela, lalo lamang lalaki ang punit dahil magkaiba ang pag-urong ng luma at ng bago. Iyan ang mga larawang ginamit ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ngunit hindi siya nagtuturo tungkol sa pananahi o paggawa ng alak. Nagtuturo siya tungkol sa pagbabago ng puso. Marahil, ito rin ang hamon sa bawat isa sa atin, lalo na sa araw na ito. Gusto nating maranasan ang bagong biyaya ng Diyos. Gusto nating magkaroon ng bagong pag-asa. Gusto nating magkaroon ng bagong simula. Ngunit, ito yung napakahalagang tanong sa ating lahat. Handa ba ang ating puso sa pagbabago? Sa Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Mateo, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at nagtanong, "Bakit kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno?" Para sa kanila, ang pananampalataya ay nakikita sa mahigpit na pagsunod sa mga nakasanayang gawain. Ngunit hindi sinabi ni Jesus na mali ang pag-aayuno. Sa halip ipinaliwanag niya na may tamang panahon at paraan para sa lahat. Habang kasama pa nila ang nobyo, panahon iyon ng kagalakan. Darating ang panahon ng pag-aayuno. Ngunit hindi pa iyon ang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang dalawang halimbawa. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, at wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. At dito natin makikita ang tema at ang salitang bumabalot sa ating ebanghelyo, at yan ay ang salitang bago. Hindi lamang bagong tela o hindi lamang bagong sisidlan ng alak, kundi bagong buhay, bagong puso, bagong pananaw, bagong relasyon sa Diyos. Dumating si Jesus hindi lamang upang pagandahin ang lumang paraan ng pamumuhay. Dumating siya upang bigyan tayo ng bagong buhay. At dito tayo madalas nahihirapan. Gusto natin ang bagong biyaya ng Diyos. Pero ayaw nating bitawan yung lumang ugali. Gusto natin ang bagong pag-asa. Pero ayaw nating iwan yung ating mga galit sa puso,
Gusto natin ang bagong kapayapaan, pero ayaw nating patawarin ang mga taong nagkasala at nakasakit sa atin. Gusto natin ng bagong simula, pero ayaw nating talikuran ang kasalanang paulit-ulit nating ginagawa. Parang gusto nating ilagay ang bagong alak ni Kristo sa lumang sisidlan ng ating pagkatao, ng ating dating pamumuhay. At sinasabi ni Jesus, hindi iyon uubra. Dahil ang bagong biyaya ay nangangailangan ng bagong puso. Isipin natin ang isang tao na nagkumpisal, ngunit ayaw namang baguhin ang kanyang pamumuhay. O isang taong nagsisimba tuwing linggo, ngunit sa buong linggo ay puno naman ng pandaraya, galit, panglalamang, paninira at kawalan ng pagmamahal. May bagong biyaya, oo, ngunit lumang sisidlan pa rin. At hindi ba't minsan ganoon din tayo? Humihingi tayo ng pagbabago sa Diyos, ngunit ayaw nating magbago. Humihingi tayo ng kapayapaan, ngunit patuloy nating pinapakain yung ating galit. Humihingi tayo ng pag-asa, ngunit nakakapit pa rin tayo sa ating mga takot. Ang problema ay hindi kulang ang biyaya ng Diyos. Ang problemang madalas ay kung handa ba ang ating puso na tanggapin ito. At napakaganda ng larawan ng bagong alak. Habang tumatagal ang bagong alak ay patuloy na lumalawak habang nagbuburo. Kaya kailangan nito ng bagong sisidlan na kayang umunat. Ganito rin yung pananampalataya. Kung tunay nating tinatanggap si Kristo, hindi tayo maaring manatiling pareho. Palalawakin niya ang ating puso, palalalimin niya ang ating pag-ibig at babaguhin niya ang ating pag-iisip. Tutulungan niya tayong maging mas mapagpakumbaba, mas mapagpatawad, at mas mapagmahal. At kung ayaw nating magbago, tayo mismo ang magiging hadlang sa biyayang nais niyang ibuhos sa atin. At ito yung gustong sabihin ng ating ebanghelyo. Madalas, iniisip natin ang pagbabago ay nagsisimula kapag nagbago ang ating sitwasyon. Hindi mangyayari yun. Ibang kapag gumanda yung trabaho, kapag nawala yung problema, kapag naging maayos yung pamilya. Ngunit para kay Jesus, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Kapag naging bago ang puso, unti-unti ring nagbabago ang buong buhay. Hindi aksidente na tinawag ni San Pablo ang sinumang kay Kristo bilang bagong nilalang. Hindi tayo tinawag upang maging mas mabuting version lamang ng dati nating sarili. Tinatawag tayo upang maging bagong tao sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Hindi lang better version but new version. Marahil ito ang tanong ng Panginoon para sa atin ngayon. Ano ang lumang sisidlan na kailangan ko ng bitawan? Lumang pag-uugali ba? Lumang sugat? Lumang galit? Lumang bisyo? Lumang paraan ng pagtingin sa sarili? Dahil hanggat mahigpit natin itong kinakapitan, mahihirapan tayong tanggapin ang bagong buhay na iniaalok ni Kristo. Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang bago. Bago. Dahil ang Diyos ay hindi lamang nag-aayos ng ating buhay, siya ay Diyos ng pagbabago. Ginagawa niya itong bago ang buhay natin. At kapag hinayaan nating baguhin niya ang ating puso,
Matutuklasan nating ang bawat araw ay maaaring maging panibagong simula, puno ng pag-asa, biyaya at pag-ibig. Kaya nga, tanungin at pagnilayan natin, ano ang lumang pag-uugali, kasalanan o pananaw na patuloy kong kinakapitan at humahadlang upang lubos kong maranasan ang bagong buhay na iniaalok ni Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa bagong buhay na iyong iniaalok sa akin. Alisin mo ang anumang lumang pag-uugali, sugat o kasalanan na humahadlang sa aking paglago. Bigyan mo ako ng pusong bukas sa iyong biyaya at handang magbago araw-araw. Naway maging bagong sisidlan ako ng iyong pag-ibig upang maipakita ko rin ang iyong kabutihan sa aking kapwa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.